Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Violet na violet. Para ako ube. Anyway, maraming salamat at talaga namang malakas ang ulan kanina sa amin. Ewan ko dyan sa mga inyong mga gawi. Ay, naku, sabay ganun. Anyway, maraming salamat po at gusto ko na agad batiin ng mga taga-North, South, East, West, Corner. West Corners ng ating simbahan. Maraming salamat po at binabati ko rin lahat ng mga nasa nationwide na at worldwide na nanonood din sa atin. At maraming salamat sa pagtangkilik ninyo ng ating mga programa, lalo na ang impormasyong pangkalusugan. At nagpapasalamat ako dahil nandito na si Doc Lani at pabatiin Amen. ko muna siya. Yan. Good morning po sa inyong lahat. At sa maulan na umaga, kala namin dire-diretso yung ulan na malakas, buti humihinto. Tapos go uli. Inagahan ko na yung alis, ma'am, kasi baka mahirapan mag-book. Di ba? Pag ganyan, in demand yung mga grab in drive na yan. So, good morning po. Muli dinala ng Panginoon dito po sa ministry niya, impormasyong pangkalusugan. And thank you rin po kay Pastor Hill na patuloy pong binibigyan ng wisdom patungkol po sa mga programa ng church. Maraming salamat uli sa katabi kong lady in Ube, kay Doc Julie. Maraming salamat. At yung ating poging kasama, medyo nabisi na konti, Sir Conrad. Dito rin sa loob ng studio, good morning po sa inyong lahat. At nawa mag-aralan muli tayo tungkol sa dental talk. At kung meron pong mga katanungan, kahit wala po dun sa topic, pwede pong magtanong. At binabati namin dyan yung mga busy dyan sa kusina. Yan, si Ma'am Beng, yun. Melody. Si Ma'am Melody. Ma'am Jet. Sino yung lalaki? Si Hans, si Sir Hans. Oo, at yung kasama. Yan, si Ma'am Girlie Cosikol, kasama ko dyan. At siyempre yun. Nandiyan si Leia? Okay. Ayan, si Ma'am Leia. Okay. Yan. At siyempre yung nagagwapuhan nating mga technical staff. Yan. Sir John Jan Kilayko at Sir Rumir. Ramir. Sige, bati muna kami ng mga Nanonood. faithful viewers natin. Siya na ba ang nangungunang, Sir, Ma'am Ellen ba? Opo. Ma'am Lydia Pusin? Ma'am Helen Kapundan, hello ma'am, ang ating Ma'am Lydia Pusin. Ano ba? Ma'am Bering Galindo, Ma'am ma'am. Bering, good Oo. morning. At Ma'am Ellen Ragmusura. Yes. Ay, parang kumpleto yung aming tropa. area. Oo. Ma'am Raquel Taha. Good morning po. Mary Ann Galin. Yan. Abraham Diayon. Shout out. Maria P. Villegas, ma'am. Hello. Ma'am Ceci Lampig. Hello, ma'am. Good morning. Ano na ito? Ayan. Selay Escalona. Escalona. Ma'am Gemma Krampatanta. Good morning. Good morning po sa inyo. Ma'am Linda Quiñones. Yun. Sana nandito siya. Alam ko nasa ano yan eh. Batanes. Ma'am Mirna Alanige. Good morning po. Okay. Si Princess May Lagunday. Good morning. Yan. Sino pa? Meron pa ba na hindi na Mary shout out? Mirna Alyanige. Yan, na-shout out na natin si Ma'am Okay. Mirna. Last na yan. At doon sa Yan. mga humahabol pa, ano na po kayo, mamaya mabati natin sila. O sige, game na tayo.
umpisa na tayo. Okay. Ano topic natin ngayon, ma'am? Ayan. So, meron po tayong topic na hindi naman po to strange na sa atin. Natatalakay na rin to, nasasagian na to nung mga nakaraang 3 years ago. So, kailangan lang din mga paalala po sa bawat isa. Hello, Ma'am Cecil Gabriel. Good morning. Hello. So, ang topic po natin for this morning ay pulpitis. Yan, narinig nyo na po ba yung pulpitis? Ang daming kidlat, ano? Parang ang sakit-sakit naman yan. Puro kidlat. Yan na yata ang pinakamasakit na. Oh, naranasan nyo na ba yan? Yung parang may kuryente. Yun, kinukuryente yung ngipin. No? Yan ang pinakamasaklap maranasan. So, yan po yung pulpitis. Makikita po natin yung sira ng ngipin, yung black part. Mamaya tingnan natin uli kung ano yung mga parts na yan ng ating dental anatomy, yung tooth. So, merong mga reminders talaga tayo na hindi natatapos. No? Meron po sa dental po, Philippine Dental Association, yearly naman po yan mga dental awareness na pinapaalala. Ngayon ba ngayon? Meron din po usually po yan February. Okay. At ang naging tema nila po ay meron silang tema eh. So yung mga nakaraan natalakay natin yung mga theme nila, ngiping protektado, ngiting panalo. Yan. So may mga theme po na pinapaalala sa atin. At yung isa naman po ay pamilya, unang dentista. O, di ba? Ang pamilya, unang dentista. Kasi bakit? Kasi yung una, mga magulang, number 1 na talagang kailangan nagmo-monitor ng ipin ng ating mga bata, mga anak natin. Hindi lang basta sabihin natin, mag-toothbrush kayo. Oh, tapos hindi naman natin minomonitor, di naman natin tinitignan. Kung nilagyan lang ng toothpaste, tapos hiningahan ka. Nag-toothbrush na po ako, mami, lola. Pero yung pala, tinikman lang yung toothpaste, nilagay lang sa dila. So, yan po yung ating topic na minsan na babaliwala po dahil sa kapabayaan na rin. So pag sinabi pong pulpitis, yan po ay isang medical symptom na kung saan yung dental pulp, yan po yung kulay pula, yung dun sa ating image. Yung dental pulp na kung saan nalalagyan ng mga ugat, nerves and blood vessels, kaya yan po ay buhay. Kala nyo, tao lang ang buhay, ngipin din buhay. Di ba? At namamatay rin. No? Ayon sa pag-aalaga natin. So, namamatay din. So, namamaga po yan dental pulp na yan. Makikita natin mamaya sa image paano yan lumalabas doon sa ngipin. At yun ay inflammation ng todo. So, it is the inflammation of the pulp. Yung soft inner tissue ng ating ipin. Okay, so pagka yan po ay nai-inflame, may resultang napakasakit po niyan. At saan po yan nagmumula? Bakit? Ano bang nagiging cause ng pulpitis? Kasi nagsimula syempre sa maliit na sira. Di ba? So, una, yung parang pinpoint lang, gapindot lang na itim sa enamel. Hanggang napapabayaan, pumupunta na yan doon sa, yan yung kulay parang grayish, yan yung dentin. So, pa-progress ang sira. Pag inatake na po ng acid yung ating mga enamel, yan ay dire-diretso na. Hindi na po yan susurrender. Ikaw ang susurrender dahil masakit. Pero iyan po, dire-diretso po ang pagkasira. Hanggat hindi natin po yan ina-address ng tama, yan po ay palalim lang ng palalim. At ang nakakalungkot pa, yung labas, maliit lang. Pero doon sa loob, meron na po siyang malaking sira, crater. So, minsan, ang ngipin natin ay natotrauma din. Kasi
pagka ganyan, dental caries, no? Yung cavity, bacteria po yan na umaatake sa loob ng ngipin. So, nagkakaroon din po yan ng trauma. Yan, isa po yan na nangyayari. Bakit nagkakaroon tayo ng pulpitis? Sabi natin, pag enamel pa lang, walang pakiramdam. Pero pagka dentin na, parang nangingilo-ngilo. Yan, nagbabadya, nagpaparamdam. Pag nasa pulp na, yun na po yung super masakit na yon. At ang isa pa po ay yung thermal shock. Ano yung thermal shock? During yung una, pwedeng may thermal shock ang ngipin kasi yung pinapastahan, no? So, nagki-create po yung aming mga burrs na pambutas ng heat. So, kaya kinakailangan namin lagi with water. Kasi nagkakaroon din ng thermal shock ang tawag doon. And pagka minsan nakita nyo yung aming air syringe, hahanginan namin yung butas, no? Tapos sasakit kayo, no? Aray, masakit. So, kasi pagka yung nasobrahan naman ng dry, may effect din po yon. Yon, thermal din ang dating, thermal shock. So, ang isa pa rin na thermal shock na masasabi yung sudden temperature changes. So, pagka mahilig ka ba ma'am kumain ng malamig, kakain ka ng ice cream. Pagkakain mo ng ice cream, pagkatapos mo kumain ng ice cream, ano susunod? Pizza. Pizza. Na mainit. Na mainit. Kaya magkakape ka na. Minsan, Kape pa? minsan hindi ako na-aware na pagsusunod ko talaga yun. Laki ng kasalanan mo nun. No? Kasi yung sudden change ng temperature, hindi natin alam. Kapag ka po cold, no, nanggaling tayo sa cold, no, kumain ka ng ice cream, hindi mo alam, nagsishrink po yan, yung ating ipin. No? Pagka naman mainit, mag-e-expand yan. So ano nangyayari? Pagka sudden yung changes ng temperature, ini-stress natin ang ngipin natin. Kasi po, mula doon sa malamig, tapos immediately, iinom ka ng kapeng mainit. So, yan, isa rin po yan na sinasabing thermal shock. Yan, eating ice cream right away. And then, after that, hot soup or drink. So, yung isa naman po na pwede ring pagmulan na yan ay excessive dehydration of cavity. Yung butas ng ngipin, minsan, na sosobrahan po ng, ang tawag doon, desiccation, yung exposed na cavity or yung dentin na na-expose dahil sa malaking sira, na madalas, during pagpapasta, nagda-dry po kami, dinadry namin yan. So, minsan, pagka nasobrahan ng drying yan, nagkakaroon din ng effect po doon sa sinasabi natin doon sa magkukos ng pulpitis, yung excessive dehydration. And then, yung po namang isa naman ay hindi na rin ito nalalagay kasi bawal na rin sa aming ilagay. Yung amalgam, yan, mga ngipin nyo ba minsan yung pasta nyo may amalgam? No, yung kulay itim na mercury. So, yung placing of fresh amalgam na nagko-contact doon sa pulp. So, kaya minsan pag medyo malalim na po yung sira ng ipin, sinasabi namin sa patient, lalagyan na natin to ng gamot. Okay? So, meron na tong calcium hydroxide para po hindi madadirect yung material na ilalagay na pampasta doon sa kung malapit na siya sa pulp or nasa super dentin na siya, no, mapoprotektahan po yung structure, yung mga ngipin na yan. And then, yung pong isa ay chemical stimulus. Yan. Yung mga kahit anong stimuli na, bawa, kumain tayo, may kinain tayo, any food stuff, no?
So, bawat kinakain natin, may chemical compound yan na natitrigger po yung mga sensory and physiological responses. So, halimbawa, kakain tayo ng matamis. Oh, may butas na nga yung ngipin mo, kakain ka pa ng matamis. Anong mangyayari? Diba? Natitrigger po yon yung mga sweets, na sugary foods, kahit anong, diba, daming kinakain. Lalo yung mga bata natin, mahilig sa mga usong candy ngayon, yung chewy, may mga asukal, sugary candies. So, naiiwan po yan doon sa enamel. At isa pa rin yung stimulus din, yung SAR, mga citrus, pwedeng manggaling sa mga fruits o kaya juice drinks, mga sesto, no, kahit anong mga juice drink natin, may mga acids yan. Even yung suka, merong umiinom ng suka, hindi na sinasawsaw, iniinom na talaga yung suka. Oo, may ganun talaga. So, yan, nakaka-affect din po yan, nakaka-trigger po yan, pati yung mga even coffee, at yung pong mga dark chocolates, triggering rin yan, tsaka po yung mga soda, yan. Halos lahat na, no, ma'am? Oo. Kaya, Coke. Coke at Pepsi. Oh, banlawan mo lang. Hindi naman tayo pinagbabawalan. Sige. Basta maayos lang yung paglinis ng ating mga ngipin. So, tingnan po natin yung image natin dyan, sir, yung merong mga image. Ikot po natin, lipat natin. So, yung enamel na sinasabi natin, yung po yung crown na kulay puti. And then yung dentin, yan po yung parang grayish. And then yung pong, yan. So, yan, nakita po natin dyan yung anatomy din ng ngipin. So, dito, binibigyan ng comparison, ano po yung klase ng pulpitis pag sinabing reversible. Pag reversible, nakita nyo po yung sira ng ngipin, andun pa lang siya sa dentin. Hindi pa po siya umabot doon sa delikadong pulp, kung saan andun yung mga nerves. So, kaya reversible, yan po ay dadaanin lang din sa restoration or pasta. No? Ibig sabihin, meron pa tong makarecover pa siya. Meron pa siyang pag-asa by pasta lang. Di ba? Hindi ma'am yung hindi yung spaghetti pasta. So, yan po yung material na ilalagay. Reversible, ibig sabihin, kaya pa tong mabuhay. Kasi ang layo niya pa dun sa pulp. Di ba? And then, pagdating dun sa isa po, irreversible pulpitis, ayan po ang mga karaniwang nangyayari sa mga napabayaan na po. Kasi wala na siya dun sa enamel, pumunta na siya sa dentin, at inatake niya na po yung pulp. Diba? Nakita niyo po yung itim, yung bulok, bacteria yan. Andun na siya. Kinakain niya na po yung mga ugat ng ipin natin. At diyan po nagsisimula, kapag naatake na po yung mga ugat na yan, nakita niyo po dun sa pinakadulo niya. Yun na po yung abscess. Doon naman na po yung mga nagnanana, and then lumalaki yung gums natin. So, parang nagkakaroon yung gums natin ng gum boil. Yan po yung nagkakaroon na siya ng mga bakterya, nag-iipon na. Di ba? So, alam natin, pagka ganyan na, kaya irreversible, dalawang bagay lang yun. It's either bubunutin or root canal therapy. Yun naman yung pwedeng gawin na treatment dyan. Kasi merong patient talaga na ayaw nang mababawasan yung ipin niya. So, hanggat maaari, andyan pa rin yung ngipin. So, ipapa-root canal therapy or RCT. Diba? So, tingnan ko lang po itong kay Ma'am Raquel Taha. Tanong ko lang po, ang pasta,
Ko ay kulay itim. Way back 2006 pa po ito. Ito po ba yung sinasabi nyo na may mercury? Opo, amalgam po yan. Pag yung kulay black, yan, amalgam. So, minsan, ginagawa na yung aalisin siya, tapos papalitan na siya nung kulay ipin, yung composite, yung nila Life Cure. Kasi nga, meron talagang effect. Ayon sa mga studies, mercury kasi yan, mami. So, basta ang pagkakaalam ko lang na hindi na rin nilalagay talaga yan dahil meron silang studies dyan about mercury. Kasi syempre, sa ngipin yan, malapit sa ulo yan, malapit sa brain, yung mga ganyan. So, marami, nagpapapalit na rin ng, inaalis po yan, and then papalitan na lang talaga ng composite. Pero kung sa tibay, oo, talaga, matibay po yan, yung amalgam. Talagang from bata pa until adult na, andyan pa yan si amalgam. No, matibay talaga siya. Pero syempre, yung ating mga studies, tumataas yung mga studies, nagkakaroon din ng mga bagong karunungan, no, about diyan. Yan na yung mga mercury poisoning, ma'am? Opo, yan yung mga studies po nila. Kaya, yun ang ginagawa. Nagkakaroon na ng changing ng restoration. So, di naman masama na papalitan na lang din, no? Kung meron tayong ganong mga studies po. Yan. So, yun. Minsan, nagiging cause din po ay yung nag-grind na ipin. So, may mga patient na hinahayaan na lang nila or hindi naman nila aware kasi na ginagawa nila yon, yung nag-grind sila ng ipin. So, ito po, unahin ko muna to. Ito naman yung tawag niya, yung pulp po niya, yung laman, yung pulp po niya ay lumabas na po doon sa cavity. Ayan. Kasi wala na, nakain na po yung tooth structure na yan. So, lumabas na po yung laman niya. Tawag dyan, pulp polyp. Yan. So, yan. Minsan, inaalis pa rin namin yung laman na yan. And then, ginagamot pa rin hanggat maaari. Lalo na sa mga kids. Kung kaya pang patagalin, ginagamot pa rin, inaalis po yung laman na yan. So, pulp polyp po yan. Ayan, yan. Healing. Yan, inaalis po siya. So, sobrang na kasi siyang bacteria. And then, yun nga po, yung, sabi natin kanina, yung grinding or teeth clenching, na nadedetect po yan. Kasi pag napudpud po yung ipin natin, sa laot madali, yan, lalabas din po yung hindi dapat lumabas, yung pulp, maapektuhan. Yun lang sa gabi na nag-grind ka, nai-stress po yan, yung ating mga pulp. So, nagkakaroon po ng aberya din yung ating mga ugat. No? Kaya yung ngipin na, ito po, yung mga irreversible X-ray pulpitis. Kung makikita natin sa X-ray po yan, yung black part ng bagang, umabot na rin po dun sa pinaka-gitna, yung pulp. So, ganyan po yung itsura na nakikita natin po sa X-ray kapag ka irreversible pulpitis. Tapos makikita na rin dyan kung yung dulo ng roots ay merong bilog na itim, yun naman po yung nana. Okay, so pwedeng niro-root canal or binubunot. Kasi minsan yung mga pasyente, ay bunutin na lang, Dok, para wala nang intindihin. Pero pagka yung buo pa talaga yung tooth structure, nakakahinayang, yun, pwedeng iro-root canal. Kasi malaki pa yung crown eh. Pero kapag maliit na lang yung mga crown, medyo destroyed na rin, papabunot na rin talaga sila. And
Yung mga ngipin din na tinitest kung meron talagang problema pagdating sa pulp. Minsan tinutuktok namin yan eh. Yun yung ginagawa namin. So, pagka mga gagamitan namin ng minsan electric pulp tester, o kaya para malaman kung buhay pa yung pulp, pag may response, o kaya tinutuktok siya kung may pakiramdam. Yan. Konti lang naman, di naman malakas. So, para lang tinutuktok ng katamtaman lang. So, tinitignan kung meron pang buhay yung kanilang pulp or kung masakit, ayan, may diferensya. So, yan, once the pulp became inflamed, pagka namagana yan, ayan na, yung dalawang klase, yan na yung irreversible pulpitis. Pagka mga irreversible naman kasi, pagka merong kaming tinitest sa kanya, sa ngipin na yan, tapos inalis na namin yung pang-test, tapos sumasakit pa rin, yung matagal po yung pagsakit. Tumatagal kahit wala na po yung pang-test namin. Yan na po, meron na talagang irreversible pulpitis yan. So, yan, yung reversible kasi, yung pain nag-occur yan, pagka may stimulus, usually cold or sweet stimulus, pag in-apply yan, pag inalis, yung stimulus, nawawala din yung sakit. Bawa mga 1 to 2 minutes, yan, reversible yon. Pero kapag ka-irreversible, kahit natanggal na po yung mga tester, masakit pa rin. Yan, spontaneous or lingering. Lingering, matagal, tumatagal after ng removal ng mga thermal stimulus. Yan, and yun nga yung mga symptoms, may mga sintomas yan, yung reversible. Siyempre, usually, wala pang ang pain kasi nandun pa lang sa enamel, di ba? Wala pa siyang pain, even yung tinatap namin ng dentist, yung ngipin, hindi siya masakit. Walang sensitivity sa heat or cold, wala po. Wala siyang sensitivity. So, sa mga ibang sweets naman, pag kumakain, no, kahit aalisin yun kaagad, usually, may sharp pain, pero mawawala din agad. No, kaya pag ganon, reversible yon, usually, feeling lang. Yung pinapastahan lang po siya. Okay? And minsan, pagka yung pulpitis, hindi na tinreat, it is left untreated. Yan. Pagka hindi na pinakialaman, mamamatay na po yan. Ang tawag po doon ay necrotic na. Yan sinasabi namin kanina, ang ngipin may buhay at namamatay. O, di ba? Yung ugat, nagiging necrotic. Saka syempre, pagka ganyan, may bad breath din talaga yung patient. Kasi nangangamoy yung bulok eh. Imaginin mo po yung ilog na stagnant lang, hindi dumadaloy. Kapag ka ganun lang siya lagi ng ganun, nai-stuck lang, bumabaho, di ba, yung ilog. So, wala kasing flow. So, kapag ka yung ngipin natin, normally, yung blood vessel, umiikot po yan, circulation niya ng dugo, all, lahat sa ating buong katawan. So, meron niyang flow. So, kapag ka ito po, ibig sabihin, yung irreversible, na-damage na po yung ugat niya. Doon po sa dulo ng root niya, disconnected na siya. Pagka naka-disconnect na siya doon sa karamihan ng branch ng ugat, hindi na to dadaluyan tong ipin na to. O, kaya ano mangyayari? Stagnant na rin siya. And then yung bleeding, yung dugo, na bumabaho na, maitim na, kaya ang effect talaga ng mga ganitong ipin ay bad breath. Ayaw natin ng may bad breath, di ba? So, kaya tinitreat talaga siya. Hindi natin hayaang left untreated tong mga to. Kasi magiging necrotic. So, might as well seek the
your dentist para po magawan po to ng solusyon. Kung gustong pabunot, okay, pabunot. Pero gustong i-preserve, depend pa rin doon sa case ng mga crowns, no? Kino-consider din po kung ayaw ipapabunot. Bawa, nag-decide si patient, ay, root canal na lang, ayoko na pong mabunutan. Titignan pa rin consider pa rin yung gums. Kasi meron pong nagiging gingivitis din. So, pag namamaga din yung gilagid, hindi na rin healthy, and then yung bone, tinitingnan din ng consideration yung bone. So, minsan, yung buto, kinakain na rin ng bacteria. Kaya yung buto, pababa ng pababa doon sa root. No? Bumababa. So, sumusunod si gums. Kaya minsan, si patient nagtatanong, bakit yung gums ko tumataas? Halimbawa, sa upper. Bakit, Dok, yung gums ko pataas ng pataas? Tapos nangingilo na yung ngipin ko. Kasi na-expose na po yung covering ng roots. Supposed to be nakakover siya sa buto at sa gums. So kapag ataas ng taas yung gilagid, nawawalan na ng protection yung cementum. Yun yung sa paa ng ngipin. Diba? Yung pinaka roots. So na-expose na ngayon yung cementum. Kaya yun yung nararamdaman ninyo na mangilo. Okay? So, ito namang x-ray na to, makikita nyo po yung isang molar na may itim sa gitna. So, makikita natin, wala pa po siya doon sa pulp. Yung pulp, yung parang may sungay, no, sa gitna ng ipin ng molar. So, yung ipin na nasa taas, yung pinaka-black part, yun po ay cavity. Bulok po yun. So, ibig sabihin, malapit na siya. Malapit na siya dun sa pinaka-pulp, pinaka-ugat. So, mas maganda, mas maaga pag mga ganito na papapalit na natin, papalinis na natin, pasta sa dentist. Kasi lalagyan pa rin yan ng gamot para maprotektahan po yung pulp. No? Pag sinabing pulp, yung ugat, no, yung pinakagitna. Kasi yun po yung iniingatan natin na hindi na pupunta doon yung sira. Kaya minsan, ang sira, nag-uumpisa naman, ma'am, doon sa in-between. No? Yan, di ba? Yung 2 molars na magkatabi. Tapos may in-between yan. Minsan doon naman susuot yung mga food debris. Kasi hindi tayo nakakapag-floss. Kaya mahalaga, fino-floss din natin yung mga in-between ng ipin natin. Kasi wala kang sira sa ibabaw, minsan doon naman siya babanat sa ilalim. No? Dahil hindi na-floss. So marami talagang area pwedeng atakihin ng bacteria yung buong ngipin natin. Kasi talagang susuot at susuot siya dyan. Tatagal siya dyan. Pag hindi natin yung ginamitan ng mga paraphernalia natin, ng mga panlinis, no? Lalo na brushing, you brush at least twice para nice ang smile, di ba? Twice para nice. Kailangan wag pabayaan, no? Pag mga ganito na, para huwag lalala, no? Bigyan na agad ng pansin. So, yung flossing para sa healthy gums. Okay? Kasi, pagka happy mouth ka, happy life ka. Mahirap yatang kumain ng mga ganyan ang ngipin natin. Diba? Na bulok, tapos may nararamdaman. Tulad ng patient ko kahapon, ang ganda-ganda niya, ma'am. No? Teacher siya. Sabi ko, ma'am, teacher ka, kailangan yung ngipin mo, ayusin mo na. Kasi bigyan mo na ng pansin. Kasi nga, ang dami niya talagang bulok, tapos namamagana yung pisngi niya.
Sabi ko, di ma'am, di ka pumasok. Oo, kasi baka pagtawanan ako ng estudyante ko. Ang hirap talaga niyan, ma'am. Tapos magtuturo ka. O, di pina-x-ray ko siya, yung whole mouth niya, yung panoramic x-ray, para makita natin lahat, ma'am, yung problema ng ngipin mo. Kasi ilang bagang yung ganyan ng kalagayan na nasa ano na, irreversible na talaga. Hindi na kaya yun ng root canal. Talagang bunot na siya. So, medication muna, 7 days, antibiotic, and then after nun, pag humupa na, ma'am, sabi ko, ipatanggal na yan. Kasi kailangan, hindi na yan magdadamay pa ng mga katabi. Kasi pag napasakan yan, isirain naman niya yung katabi niya. O, di ba napapasakan kasi yung butas eh. O, pagkain lang tayo ng kain, hindi natin napapansin, o, titirahin niya naman po yung mga katabi. So, yun po yung nakakaawa kasi talagang yung time ang kalaban. Sabi niya, wala kasi akong time. O, pero ma'am, ngayon, di ba, kasi namagana yung mukha mo. Talagang binigyan mo rin ng time. No? Umabsent siya dun sa teaching niya. So, magiging safe naman na tayo kung tayo ay every 6 months magpapacheck. Di ba? Safe na yon every 6 months. Yan, yung mga parts kanina na-discuss na natin. Nahuli lang yung ating images, yung parts of the tooth yan. So, yun po, pag sinabing pulpitis, yun na. I-recap natin, merong reversible at irreversible. Pag reversible, pwede pang pastahan. Pag irreversible na, bunot or root canal, kung kakayanin pa, no? Depende. So, kailangan, hindi na tayo aabot dito, ma'am. Sa mga ang hirap ng bigkasin, ang hirap pa ispelingin. Reversible, irreversible, no? Kailangan, wag na natin karirin tong mga katawagan na to ng pulpitis. No? Sobra na ang mga sakit niyan. Sobra ng sakit niyan at pahirap. Sabi nga nung teacher na patient ko, dito kasi ako dok kumakain, namaga siya. Andito dalawa din yung bagang nabunutin ko. Dito ako kumain, sumakit naman to. Oh, sabi ko, ayan na nga ma'am, wala ka nang ngunguyaan dyan. Hindi ka naman pwedeng mag-chew dyan sa harapan. Kasi naka-root canal yung mga harapan niya. Mamaya, pagkagat mo, iingatan mo rin na root canal sa'yo kasi rumurupok po yan. Baka mapakagat ka ng bagnet. Di, naputol yan. Napasarap. Kasi po yung root canal treated ng ngipin, pag walang balot ng crown yan, madidisgrasya yan, fracture yan. Kasi rumurupok po yan. Bakit rumurupok? Kasi wala na pong dumadaloy na dugo dyan. Peke na po yung ngipin, cement na lang yung pinalit namin. So, wala na yung daloy. Kaya nga nagdi-discolor po yan eh. Diba? Hindi na siya kasi ganun ka-healthy. Kaya, anong gagawin? Imamask na lang siya ng crowns para yung kulay ba. O, kasi later on, ang root canal treated, nagiging yellowish, dark yellowish, no, pumapangit na yung kulay. Hindi na siya pantay dun sa mga natural na ipin. O, so, yan po yung ating topic about pulpitis. Kung meron po kayong mga katanungan, kahit wala po dyan sa topic nating pulpitis, pwede rin po ninyong italakay. I-raise nyo po. Kung may question po kayo about sa ngipin nyo, kung ano yung nararanasan po ninyo, meron kayong problem sa ngayon, yan, pwede pong itanong. Yan, Doc Julie. Okay, maraming salamat, Doc Lani, at napakaganda na namang ano yan eh. Ano tawag doon? Reminder. Mga reminder lang naman talaga tayo kasi lagi. ano eh, wag na nating ano doon sa talagang hindi na natin kakayanin ang sakit.
Huwag na pumunta doon sa irreversible kasi Mahirap spelling. oo, mahirap. Mahirap ang spelling, masakit at grabe ang pricey pa rin siya pag dahil pricey. maraming procedure. Maraming procedure tapos yun nga root canal ka at hindi mo naman masasabing bunot na lang agad Hindi Oo. pa rin di ba ma'am? Kasi kailangan pa rin i-save yung whatever yung doon kasi mahirap din na na mawala yung area na yun, di ba? Meron lang pong tanong si Ma'am Normie. Napapalitan ba po, Ma'am, ang pasta sa ngipin? Actually, pinapalitan din po yan. Kaya nga mas maganda kung may mga pasta na yung ngipin, lalo na yung mga malalaki na ang pasta, kailangan monitored na yan kasi hindi natin alam, overtime, nginunguya, ginagamit, meron makakalusot na merong konting matitipak or sabihin natin may makakasingit. Lalo na yung mga malalaking pasta po. So, pinapalitan din po yan. Kaya ipapacheck every time, lalo na every 6 months, mamomonitor na yung mga pastahin. So, pwede rin yung pinapalitan po. Okay? So, yan po yung pwede nating i-share. So, ang pasta, hindi kung pinastahan ka na, iisipin mong for life na yun. Hindi po for life yung pasta. Kailangan po yan, tinitignan din. Kung kailangan ng palitan, papalitan na po Saka yan. alam ko natatanggal yan Di ba? Lalo na po pagka mga malalaki ng ipin, tas na ikakagat natin, natitipak. Natitipak. Kaya minsan, pag malalaki na, kinakrown na lang para maikagat man na hindi yung, natipak. Minsan hindi agad dadalhin kay dentist, nadudumhan, nagpo-progress ngayon yung acid doon sa pinaka-cavity. Pahirap na naman yun sa pulp. No? Nai-stress na naman si ngipin. Kaya mas maganda, protected na siya pagka laging maaalis kasi malaki na yung butas, kina-crown na lang. Yon, kina-crown na lang siya. Sige, batiin din pa natin yung mga humabol. Oo. Si Sir Jeffrey Unsat, Normie Barigos, ano ba? Varugis, Barugis. Ma'am Shout Hilda. Good morning, ma'am. Watching siya ngayon. At sino pa? Ma'am Alma Obidos. yeah. Ayan. Ma'am Alma Obidos. Hello, good morning. Good morning. Blessy Ann Heronimo. Good morning. Yung mga may umabol pang mga Cecil. nag-watch. Oo. Sino pa? Barbie, ano yan? Flores. Oo. Barbie Flores. Hello po, good morning. Mama Genevieve Gaa. Hi, Ma'am Jen. Oo. Kamusta na si Paiti Faith? Paiti Faith. Ay, si baby niya. Oo. Okay. Wala na Yan, po. Mami Hilda, good morning din. Mami Hilda, hello. Ma'am Meredith Okay. Apoya. Sige. Maraming salamat po sa inyong panonood at doon sa mga nagtanong, maraming salamat at nawa ay nasagot naman ng maayos. At wag muna kayong aalis kasi Yes. meron pa tayong susunod na programa ang Ang The Baptist Lunch. Yan. Thank you.